Paninindigan ko mga partners, itong pagsuporta natin sa mga adhikain ni Pastor Apollo C. Quiboloy na pagpapaganda ng Pilipinas. At hanggang ngayon, proud tayo na ipanawagan pa rin sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ayusin natin ang Pilipinas. Hindi naman kailangan nasa politika ka para makatulong ka sa atin, sa mga Pilipino. At ginagawa na yan ni Pastor Apollo C. Quiboloy noon pa. Na sa tingin ko, mas marami pa ang nagawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy kaysa sa presidente na nakaupo ngayon. Nasasayangan talaga ako na hindi although ang tingin natin talaga dinaya, hindi nakapasok si Pastor Quiboloy. Alam niyo kung bakit? Ang daming plano ni Pastor Quiboloy patungkol dito para sa Pilipinas. Biruin mo naman, lalo dyan sa mga kalsada. oo, biruin mo naman yung train lang mula Luzon hanggang Visayas. Visayas. Mindanao. Malaking na yun, malaking bagay na yun. Isipin mo naman kung hindi ka na magdadrive papunta man kung saan, sa Visayas man. Kasi syempre pag nagdadrive ka, pagod At least pag meron tayong train na gusto ni Pastor, kagaya sa Japan, may compare na naman natin sa Japan. Di ba ang ganda? Matulog ka lang, pag gising mo, nandun ka na. Ang ganda sana ng mga bagay na yan. Kaso, wala, nasayang natin si Pastor. Pero alam naman natin na kahit hindi nakaupo si Pastor Quiboloy dito sa Senado, patuloy pa rin yung trabaho niya. Limitado nga lang, pero at least, andyan siya para tumulong sa mga Pilipino. Partner Jay? Master Judea. Sa akin naman, itong nangyari dyan sa North, Isabel mo na, itong Master, solid yung North, ito ang yung perfect last message. example kung bakit hindi po pwedeng magmaneho ang isang bangag. At positive po ito Nung una, ayaw po ito magpa-drug test. Tapos napilitan din kasi nire-require ng batas na siya ay magpa-drug test, siya po ay positive. So ibig sabihin, talagang pag ikaw ay positive, wala kang gagawing matino kahit diyan sa trabaho mo. Hindi lang mapapahamak yung iyong mga pasahero, kundi yung mga tao o yung mga establishmento o yung ibang mga bagay sa kapaligiran mo. Katulad ng ating bansa, ang namumuno sa atin ay pinaghihinalaang bangag. Di ba? So now, ano ang sasapitin ng ating bansa? Kung saan-saan lang ba tayo ibabangga ng ating driver? Kaya ako, mga kapatid, paninindigan ko mga partners, itong pagsuporta natin sa mga adhikain ni Pastor Apollo C. Quiboloy na pagpapaganda ng Pilipinas. At hanggang ngayon, proud tayo na ipanawagan pa rin sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ayusin natin ang Pilipinas. Hindi naman kailangan nasa politika ka para makatulong ka sa atin, sa mga Pilipino. At ginagawa na yan ni Pastor Apollo C. Quiboloy noon pa. Na sa tingin ko, mas marami pa ang nagawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy kaysa sa presidente na nakaupo ngayon.